kita sa series namon sa sermon namon sa Book of Hebrew. Ang amon nga preaching, ang aton nga sermon series, books by books, kag chapter by chapter. Amon na ang series namon. So, ika 6 books na ang Hebreo. So karon ara na kami sa chapter 3. Then sa chapter 3, chapter 1 is studian naton ang superiority ni Christ over angels. Kag ang sa chapter 2 nakita naton ng iyang ang iyang pagka-superiority sa Old Covenant Law. Ang iyang pagka-superiority kag ang mag-neglect. Ang warning sa chapter 2, those who neglect Christ, there is punishment. In the Old Testament, may punishment sa law. How about more kay Christ, nga si Christ mismo nagkatawang tao and proclaim the grace of God. Then if you reject Christ, then you face vital punishment dito. Chapter 2 yung see. And chapter 3 karon ang iyang superiority of Christ over Moses. Okay? And continue nga mga chapter ang iyang superiority over priest, pero karon kay Moses. Now look at this, importante. Now listen to me. Tanawan niyo lang Bible niyo kung may mga Ilonggo, Bisaya ka mo, gamit ko English. Karon nagigamit ko NIV, yung International Version, and some King James dito for more details. The superiority of Christ over Moses means si Christ is superior to Moses sa iyang work. Sa iyang work mean to si Christ nga nagbaba sa lupa, mas labaw, mas greater sa kay Moses sa ilang ministry or as a servant. So mas superior si Christ, mas labaw si Christ. Kaya nga aman makita naton karon si Moses God's servant sa household, pero si Christ is what? Son of God in the household of God. Si Moses servant, pero si Christ is the Son of God who is the head of the household of God. That's right. And Christ is superior to Moses in person gyapon. Sa person means sa iyang pagkataong tao. Of course, Christ is perfect sa iyang incarnation. That's right. But Moses always disobey God gyapon and wala gyapon nakatuman sa holiness nga gipatalana sa aton Diyos. So Christ superior sa pagka-person. Of course, dito makita nyo in Christ greater superior sa work. Now here, chapter 1, you see, therefore, of course, topic na nato ni, so na to important nga words. Therefore, holy brothers and sisters who share in heavenly calling. Sino ang holy brothers and sisters naton? Kung naka-share, naka-receive, nakatagamtam siyang heavenly calling, salvation. Fix your eyes. Now, look at this one. Fix your eyes thought on Jesus. So means, if you're a Christian, if you totally believe in the Lord, so what is the point na ikaw naging Kristohanon? This is the meaning. Fix your thoughts on Jesus. Meaning, as a believer, as naka-receive sa pagkatawag sa Ginoo, way kalain una-unaon, way kalain pagaymoon, tanawon mo lang gid permente si Christ. Siya lang gid ang imo nga iidolo. Siya lang gid ang imo nga way lain nga higugmaon, palanggaon, tumanon, kag magsubmitar kag sa iya. This is we say, fix your thoughts on Christ. Not on your girlfriend, not on your not on money, not on the world, not for everything in this world. You know what? Damo-damo sa mga Christian karon nagtalikod sila sa ilang pagtuo tungod kay mas gi-desire nila ang kalibutan, ang success nilang kalibutan rather than fix their eyes on Christ. So they receive ang successfully sa kalibutan. Of course, open nyo ang 1 Timothy chapter 6. Ang tanan nga mag-desire nga mangin manggaranon, makaagigid sang mga temptasyon sa sining kalibutan. Why ko ginambal nga mali ang mangin success? But if your success is focused only on your self-fulfillment while ang imong relasyon sa Ginoo na dula na, so this is we say idolaters. Nga naman you love the world rather than God. Hear ba? If your eyes not fixed on Christ, this is the meaning nga you are not a tinuod nga servant of Jesus Christ. You are a servant. Why? Because ang tinuod nga servant always follow his master. That's right. Whom we acknowledge as our apostle and high priest. Sino daw si Christ? Gina-acknowledge natin nga apostle or higher apostle and higher priest. Ano yung posilingon? Apostle means, si Christ ba? Apostle si Kristo, meaning, si Kristo ang ipadala sang Diyos nga mensahe sang kamatuoran. That's why siya is higher apostle. Siya ang gingamit sang Ama para ipadala ang mensahe nga nabatunan naton. So sa time nga nabatunan naton ang mensahe, si Kristo ang naging daan or ang naging pamamagitan naton
para ma-receive natin ang mensahe nga rin sa Diyos. This is we say high priest. Tingnan nyo ha, si Kristo gyapon ang dahilan at ang tagapamamagitan natin bakit natin na-receive ang mensahe ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Si Kristo apostle, meaning high apostle, meaning dahil siya mismo ay hindi lang nag-deliver ng salita, siya ay ang salita. John chapter 1. And siya high priest tungod kay kung na-receive natin ang salita ng Diyos, siya yung tagapamamagitan para ma-receive natin ang salita ng Diyos. That's why high priest. In the Old Testament, ang pulong sa Ginoo dito lang sa mga pari, kag i-deliver niya sa mga Israelites nation. Pero karon si Christ mismo higher priest. Kaya naman, hindi na pari, nga mismo pari lang ang mag-deliver, no? Mismo si Christ nag-deliver sang pulong sa Ginoo kag nabatian naton tanan. Isulat sang mga iya nga mga tinun-an nga mga apostol. Kag-share sang mga apostol. That's why he is high priest. Once siya nakabati sa langit, ang amo niya ang yambal mo Moises, no? Different sa iya. Kay siya mismo ang salita, siya ang truth, siya ang kamatuoran, siya ang pulong. John chapter 1, you will see that kind of versicle, yeah. So karon, siya is high priest and high apostle. Here, listen to me. Sa Old Testament, if you neglect the word of God through the priest, you are punished. Pero sa New Testament ba, if you neglect the word of God through His Son, much more punishment. Why? Because mismo ang salita nagkatawan. Then you reject. So this is we say greater punishment. Ito. Here. Same Japon. You heard the word today, then you reject the word because of your own understanding, then you may going to astray. Pupunta ka sa hilong pakalaklakan. Here. He was faithful. Sino ang he? Yeah. He was faithful to the one who appointed him. Him. God ba? Ang Father. He, Jesus Christ, faithful sa mga nagtalaga sa iya ba? Just as Moses was faithful in all God's house. Si Moses, faithful in God's house. Si Christ, faithful as God's Son. Nakikita niyo? Yan ba? Hindi nga faithful, tumutukoy kay Christ. Hindi nga faithful, tumutukoy kay Moses. So, si Moses, faithful in all God's house, pero si Christ, more faithful. More faithful. Why? Because Christ never failed. Moses, some of them failed. So, better. And, of course, faithful means this is the character of Christ. Yung character ba? Attributes. So, if you believe in Christ, if you are truly children of God, you are faithful children of God. Because you receive the character of Christ. Tama. Maybe you are not faithful to your girlfriend or boyfriend. Pero in the Lord, if you are truly Christian, you are faithful. Faithful in everything. Faithful in repentance. Lord, I commit sin, so forgive me. Denying your sin means you are not faithful. You are liar. But, repenting of your sin, you are faithful. Easy, no? Chapter 3. Jesus has been found worthy of what? Of greater honor than Moses. Why worthy? Balikan natin. Because being faithful, Moses failed. Of course, siya ubigad, pero siya never enter promised land. Pero Christ ba? Faithful, never failed. So, if you have Christ, this one, kung may promise ang kalibutan, kung may promise ang ang networking nga, ako sundon mo lang niya, magtubo ka sa isa, magkata ka isa, kuhan din na niya. Maybe you are failed, pero ang promise ni Christ never failed. Why? Why? Because He is faithful. Here, Jesus had been found worthy of greater honor than Moses, just as the builder of house has greater honor than the house itself. Kita mo, magpatigdog ka balay, mas di honor ang nagpatigdog balay, hindi sa iyasang balay or hindi ang balay. Kaya man, hindi amo kanami ang balay kung ay sang maayo nga manugin mo sang balay. So muna makita nila balay mo, kita mo sa may mga nami nga balay, makuton dinilay. Sino balay na? Hindi din amo na ila ka pa makuton. Sino lagi mo sang balay na? O di ba? Kita di ba? Kahit ibiskan nila wala nga star sa balay, pero makuton din nila. Gwapo giro ba? Hindi ang nag-star sa balay. Ang naging mo sang balay.
Nga man, nami ang paghihimo sa balay. Ang balasang tigiya sa balay, katlakat lang, di katilaw siya. Diba? Okay. Mas greater si Christ kaysa kay Moses. Same nga, ang builder sang house daw, mas greater sa tagiya sang balay or ang balay itself. So, sino ang tagiya sang balay or sino ang builder sang balay? Look at verse 4. For every house is what? Built by someone. But, God is builder of everything. Builder of everything. Meaning, si God ang master builder. Yeah, master builder. So, kung master builder si Christ or ang aton Ginoo, sandigan mo siya sang imo pagtuo, hindi ka matumba. E nga aman, pinakapag-on sa tanan nga mga pag-on ang aton Ginoo. Damo-damo sang plawdog sa amon nga pag-on sa timnon, pero tumba yapon. Di ba? Tumba yapon. Pero ang Ginoo sandigi sa tanan mga problema. Biskan ano nga problema makabot tungod kay ang imo gid sandigan master builder, perminti ka gid nga sa luon. Yeah, perminti ka nga sa luon. This is master builder ba? Master builder, yes, he is ultimate powerful. Master builder. He is the builder of the church. Ano ang church? Kamu. So bilang mga church, di patindog kamo as one body. So that, ano ginamba sa Matthew chapter 16 nga ginagamit sa Iglesia ni Cristo, nga even the gates of hell, none can prevail. So this is the church, but the church, sa church, but church, kaya nga ama, hindi gid siya matumba, hindi gid siya mapildi sa kawan, tungod kaya ang aton master builder, sino? Ang Diyos. Ang Diyos. This is the master builder, ang Ginoo. If you're pagtuo ba, ang foundation, hindi si Christ, so maybe you lost. Maybe you bar down, but ang imo nga foundation sa imo pagtuo ang Ginoo. So this is we say pag-on lig-on. Kaya nga man ang foundation sa imo pagtuo, master of all the filters. Amen. And God is the builder of everything. Yeah, builder, manupakindog sa tanan. Tanan even sa inyo kinabuhi, siya control. Yeah, here Moses was faithful as a servant. Yeah, Moses was faithful as a servant. That's right. In all God's house, tumutukoy doon sa wilderness. Wilderness, doon sa Exodus ba? Exodus. Nung time na siya ay nag-lead sa mga Israelites in the from Egypt unto wilderness. So si Moses, of course, may Aaron, may Miriam, of course. Pero si Moses, ang pinaka-highlights dito nga, what? Servant in all God's house. Pero ang pagka-servant ni Moses in all God's house, what? Bearing witness to what would be spoken by God in the future. So, siya dugali. Meaning, parang anino lang yung pagiging servant ni Moses sa God's house sa coming na God's house. Ganito, pakinggan nyo para hindi nyo ma-misinterpret Ang pagiging servant ni Moises sa God's house, meaning doon sa mga Israelite during sa wilderness, shadow yon sa pagiging, what? Faithful, more greater faithful sa aton manluluwas nga si Jesucristo sa God's house gyapon, which is gihambal nga future. So here, sino ang God's house karon? Sino? Sino ang God's house karon? Sino ang God's house karon? But Christ is what? 1, 2, 3, go! But Christ is faithful as the Son over God's house. And we are His. What? Yeah. And we are His. And we are His God's house. Meaning, sino ang God's house karon? We ba? We, Christian ba? Christian, we. Kung paano si Moises faithful sa God's house during wilderness, how much more Christ is faithful as the Son. Hindi servant, as the Son. Son, mismo ang anak ang aton nga sandigan. Mismo ang anak ang nagadumala. Mismo ang anak ang head sa sininga God's house. To us as a Christian, ang head sang inyo nga pagtuo si Christ. This is, we say, we are God's house. In this church ba? In this church, hindi nyo head si pastor.
sa inyo nga pagpangalagad. Hindi nyo head ang leaders, hindi. Gamiton lang sila sa Ginoo to lead you. Pero ang head sa sining nga church, biskan ako, kag kami ni pastor, ang aton buhay nga si Jesu Kristo. Amen. Siya ang aton nga master builder. Siya ang head, siya ang faithful na God sound. That's why if you're Christian, hindi ka naging pagbabayan. Kung paano ang isa ka tag-iya sang balay, head sa balay, nga limpyuan ang balay, siligan ang balay, kwaon ng mga anay-anay, at ang mga lawa-lawa. Same si Christ, nga aton nga head. Nga ikaw, believers, kwaon ka na gidya sa kadulong, bagamat amaton ka niya gidalon nga mangin pariyo sa kasanag niya. Balaanon ka niya. Imuon ka niya nga matarong. Padayunon kanya nga mga faithful ka sa iya. Limpyuan kanya sa imo nga mga hidden sin kag secret sin. I don't know your sin, but your secret sin or hidden sin sa Ginoo wala matago. So if you are truly believing Christ, there is conviction. As a head ba, there is conviction na kanunay mo ihambal gid sa head. Lord, mayara isang sala nga hindi big bublay buhitan. So, isurrender mo sa iya. Kaya by your own, you cannot. But if you surrender to the master builder, the head of the house, automatically. Same ba? Here ba? Here ba? Sa balay nyo may katulong ka mo. Sa balay nyo may katulong ka mo. So, hindi nga katulong nyo, kumbaga kita yung kumbaga do may mabali siya. Pero mabali siya yan sa iyang sweldo na ano. Ano siya nang hindi ko na siya mapakano pa ano kasi pa hintay-hintay pa sa way nga paano siya makabali, di ba? Ay daw sa way kasi ang lang hindi ko kay busing ba. Mo na di ba? Mo ito busing ba. Pero tungod kay may desire di siya nga makabali. So tinuwaan niya gid nga pamaagi nga paano siya makabali nga hindi makadisturbo. Nang nami ang panahon gud nga nami ang utot ni busing do amo gud na para pila baliyon di ba? Amo na pero ko nang wrong timing ka magbali nga busy si busing mo kainit ulo niya. Bali! O, di ba? So, kung isa ka servant, isa ka katulong sa tingong bali, may tak isang way. So, here, this is my point. If you're a Christian, maybe do ka mag-confess sa iyong sin. Tama? Pero kung tinuod ka na Christian, hindi pwede, hindi mo i-confess ang iyong sin. Sa head. Ba? Kasi, what? Ano ang basang 1 John 1:9? If we confess our sin. Sino ang faithful? He is faithful to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. So we need to confess our sins. We need to confess in prayer, in devotion, in silence, in sa kwarto. Confess your sins. Because the head of the house is listening. Listen. This is the faithful God's Son in the house of God. Faithful. He is faithful means He forgive you. Never kanya isalikwat. He forgive you. He forgive you. So, if you are God's house, come to head. Come to the master building. Sino? Si Christ. Here. Actually here, balik mo dali. Diri lang hasta ang akon nga sermon sa superiority ni Christ sa person kay Moises, kay ang superiority niya sa kay Moises as here, balikan natin. As a person and as work. Diri lang hasta sa verse 5:38. Verse 5:38 diri lang hasta. I mean, verse 6, verse 8, verse 8. And sa chapter 6 ba, please be diri ang pinaka high topic naton. Diri ang pinaka high topic. Tanawagon. Tanawan niyo. NIV version. If indeed we hold firmly to our confidence in the hope in which we glory. Here ba? And chapter 1 to chapter 6 ba? Chapter 1 to chapter 6 gi-mention ang tinuod nga God's house. Kag gi-mention ang faithfulness sang head naton nga si Christ sa God's house. Now here, look at this. Contradict kayo nga naman. If indeed we hold firmly to our confidence and the hope in which we glory, mas pwedeng ang King James. Look at King James. If we hold fast the confidence in the and the rejoicing of the hope, we're firm unto the end. So meaning here ba,
as a tinuod nga servant, as a member sa God's house, kung hindi to nato na firmly hold ba ang aton nga hope, means ang aton nga hope kay Christ or ang aton pagtuo until the end. So, what is the point of this message? Bakay naman, ano ang pinakapunto? Tanaw nyo pala sa Ilonggo version, basahan ko sa Ilonggo version na, kaya here, kag kita ang pamilya sang Dios, if. So meaning, may aras ang condition, ang pagka-member sang God's house, may condition, kung hindi ka magpadayon, hindi ka magiging God's house, then, kung magpadayon ka, you are God's house. So meaning, ang pagiging God's house is by works. Amo ba ni? Namatayan nyo, naging siyang punto. Ang pagiging children of God by works. Ano ang point nga ginambal ni? Tala nyo ba ang Ilonggo? Kita, kung magpadayon kita nga matutom sa aton paglaom nga aton gipapabal. So meaning, by our continuing and faithfulness, padayon man kita magiging God's house. So sa madaling istorya, ang salvation is by works. By works, by continuing, by our own eager works nga magiging members ng God's house. Ang mabaling bot silingon, ano nakita nyo sa sinang text? No! Hindi amo na ang mention sang context, hindi amo na ang point sang context. Kaya man, importante ang context ba? Context. Hindi to isa ka versikulo, context ba? Ano ang point sang author? Now, if you study from chapter 3 ba, verse 6 kagina, chapter 5, no. Chapter 3 verse 1 to 6, and karon ba verse 6b hangtod sa last versikulo, verse 19, nag-recall ang author sang Hebreo, amo niyo, nate ka mo. Gi-recall niya ang natabo sa Old Testament kung paano ang mga Israelite hindi naging faithful sa Ginoo. Kung paano ang Israelite wala nakasulod sa sa Promised Land. Yan, listen to me. Kung paano ang mga Israelites wala sila nakasulod sa Promised Land. You know what? If you study tibuok na chapters ang Pentateuch, hindi po nakapasok ang lahat ng nilabas ni Moises sa Egypt o ay nakasulod even si Aaron kag si Moises o ay kasulod. Why siya kasulod sa Promised Land? Ang new generation ang nakasulod sa Promised Land. Hindi itong mga gingawas sa Egypto. Kaya naaman, 40 years sila ara sa wilderness. So nakabata sila. So ang mga new generation, amo itong nakasulod sa wilderness, kaupod ni Caleb, kag ni Joshua. Pero si Moises, kag itong tanan niya ginpagawa siya sa Egypt, why kasulod? Tungod sa ma-problem? Unbelief and rebellion and disobedience. Unbelief, rebellion, and disobedience. So, amo ni nga point makita nato ng context, which is, ginawarning sila sang author sang Hebreo, nga kung hindi ka mo magpadayon sa inyo nga pagtumagin pariyo ka mo sa mga nanghitabo dito sa Old Testament nga, mga rebellion, mga unbelief, mga disobedience, so, wala nila na-experience ang rest or ang pinaka-flowing milk and honey sa wilderness, sa Promised Land. So, this is we say, warning ba? Warning. Why? Look at this. Warning ba? Tanaw nyo, God? Yeah, here, look at, amo niyang frisbee kagina. Frisbee ba? If we hold fast the confidence in the rejoicing of the hope for months then, ano ang bots lingon? Yeah. Meaning by works? Yeah, by works? Yeah, here. Sino ang faithful? Sino ang faithful sa God's house? Sino ang faithful? Kaya sa God's house ba? Sino ang faithful? Sa context ba? Yeah, context ba? Yeah, context. Sino ang faithful sa God's house? Si Christ! Kaya nga aman, kabalo siya, hindi gid kita makatuman. Pero tungod siya, faithful, He led us. So meaning, karon mas gwapo ito yung context. Context importante gid. Here. Una-una nga kita naton, this is the word of encouragement. Encouraging sa ila. Means here. Encouraging here. If you are truly God's house, hindi pwede nga hindi ka magpadayon. Amen? Yeah, this is the point ba? If you're truly God's house, hindi pwede nga hindi ka magpadayon sa pagtuo, sa pagpangalagad sa Ginoo. Yeah, this is the Pero, kung hindi ka member sa God's house, nagapakuno-kuno ka lang ang God's house, there's a possibility nga hindi ka din makapadayon. So, this is the meaning that you're not truly a Christian. Kaya nga, amo yung pinaka-point. Dalawa ba? Encouraging and warning. Encouraging warning. Why? Look at verse 7. Encouraging what? For experience rest and warning for hardened hearts and unbelief. Una-una ang encouragement for
para ma-experience nila ang rest dito sa Old Testament, means karon rest in Christ. If you have salvation, you may experience rest. Ano nga rest? Karon ba? Ano nga experience nga rest ang aton kay Kristo? Ano nga rest? Here. If you are in Christ, means you experience rest. Anong rest? You experience condemnation. You experience rest and condemnation. Tanyo? You experience rest from condemnation. You experience rest from the punishment. And you experience rest from bondage of sin. You experience rest from sleep of sin. This is the meaning of rest in Christ. Di ko pasal tong rest kay Christ. Wala na ko sa problema. Tanan niya braydan ko bayad na. Hindi mo na rest. Kaya tuod mo nga problem, hindi kwarta. Anong tuod mo nga problem? Ang imo kaluwasan. So if you are in Christ, you have salvation and you experience rest. Ano nga rest? You have rest from bondage of sin, from bondage of death, and from bondage of slave of Satanas. So ano ang warning? Warning for hardened heart and unbelief. Nakaroon, ning hardened heart and unbelief, ano ni sila? Christian sila tapos naging unbelief, naging hardened heart. Ano na? Here. So in IB, as the Holy Spirit, Bala nyo dinigikot, Psalms 95. Sino nagambal? Si David. Kita nyo? So ang prophecy ni David covers hangtod sa New Testament. Tingaman, ang prophecy niya by the Holy Spirit. So in future, gihambal na from the time of David ang message pinagi sa Espiritu Santo. This is we say the Holy Spirit is omniscience, all-knowing, from past, present, and future. Kita nyo? Tindihan nyo? Taas doktrina ito, taas teaching ito, okay? Omniscient. Holy Spirit is all-knowing from past, present, and future. So, tungod kay amo ng Holy Spirit, kaya niya magsulti from the past nga matabot sa future. Tungod kay kabalo na siya sa matabot sa future. Kita nyo? Diba? As the Holy Spirit say, hindi si David, ang Holy Spirit ang nagkunsad sa iya nga i-prophesy nini. Ano daw? Today, if you hear His voice, His voice, look at this. Do not harden your hearts. Kini siya nga message dito natabo sa Old Testament sa mga Israelites sa Exodus. Pero karon gikot sa Hebreo ba? Gikot sa Hebreo. Do not harden your hearts as you did. Ano daw ang bunga sang pagka-harden sa ilang hearts? As you did in the rebellion. What is the meaning of rebellion? Rebellion means here, rebellion. Mas gwapo ay ng best dito. Listen to me lang. Rebellion means hindi mo gusto mag-submit sa authority. Kaya Sino ang mga NPA? Sino na sila? Mga rebelde. Mga sila rebelde. Tungol, hindi sila gusto mag-submit sa authority sa government. Kita nyo? So, rebellion means hindi mo gusto mag-submit sa authority sa atin na Ginoo. So, kung hindi mo gusto mag-submit sa authority sa Ginoo, you're a Christian or not? You're a Christian or not? Pagaling istorya, kung hindi mo gusto mag-submit from the beginning, hindi ka get Christian. Kaya man kung naintindihan mo ang iya nga pagka-God house, ang iya nga pagka-head sa God's house, ang gihimo niya nga kamatayan sa cross, tapos naintindihan mo, you believe that, you submit, you surrender, so means you continue desire to obey and submit to God. Pero ang bago Christian ka, then you are rebel against God, you are not Christian. So in context, this is we say warning. Kung tuod ka mo ganyan Christian, hindi pwede nga, hindi ka mo makapadayon. Diba? Kasi noting point, point ba? Context again. As you, damo course teacher, karon tungod kay why context, why background, hindi ba lang study background context. Importante, hindi natin mag-interpret ang Biblia sa atong kagalingon. Allow natin ang Biblia mag-interpret sa iya kagalingon na meaning. Do not harden your hearts as you did in the rebellion. You did, meaning, to mga Israelites, during the time of testing and the wilderness. So, gigamit sang author sang Hebreo ang natabo dito sa Exodus as warning sa panahon niya, which is ang mga receivers ang message is mga Hudyo gyapon.
mga Jewish Christian. So kamo pod nga mga Jewish Christian, hindi nyo pagsundon ang mga lulong at lula nyo sa to gihimo nila nga mo ni kag wala gid nila na experience ang rest. So warning gyapon sa aton nga mga Kristohanon nga kung paano nga why nila na experience ang rest means ang flowing milk and honey. So sa gyapon kung hindi ka mo mang-infect mo sa Ginoo, hindi niyo ma-experience ang abundance, ang gracious, ang full of presence na Christian life. Amo na nga some of you luya, some of you way gana tungod kay why niyo gin-experience ang tinuod nga pagka God's house. Ito gina. Kahit naintindihan niyo lang. Ay. Pero para sa Muslim nila ni Mami. Para sa nila. They love God. You join us. Hallelujah. And here, were your ancestor, meaning ang ilang fathers tested and tried me. Ba ano yung tested and tried me? Ba tested and tried me? Amo niyo, nangako na gani ang Ginoo nga himuon niya ni. Pero sa gihapon, disobey gihapon sila. This is to say try, tested. So means disgrace. Di-promise na gani sang Ginoo, pero sa gihapon mga rebellious, so disgrace. This is to say tested and tried. So sa Ginoo ba? Sa Ginoo. Siya God, siya powerful. Then hindi ka mapatay sa iya. Hindi mo tutuan to ginambal niya nga nag-promise mo ni. So means you try him. You try. Iba to Matthew 6:33 ay iba to Malakay 3:10 at least may iba to katis. Area testing means disgrace. Tested and tried. Here, listen to me. Tested and tried meaning lack of pagtuo. Yeah, this is tested and tried. Lack of faith. So means lack of faith means you do ay kasalig sa Ginoo. Yeah, you try him, you tested him. Do. Amo na yung bunga. Do for 40 years. They so what I do. Nakita na nila, na-witness nila ang milagro. Na-witness nila ang hulog sang mana. Na-witness nila ang pagtunga dito sa may Red Sea. Na-witness nila kung paano nila gipildi ang mga Amorites, mga Jebusites, kag mga Canaanites. Napildi nila, hindi tungod sa ilagahom. Tungod sa Ginoo na witness. Kita mo, ang ginambas ang Pentateuch book. Isa lang ka Israelites, kaya na patyo lang sa kalibo. Oh, grabe ba paano tabo? Tungod kayo may Ginoo sila. So na-witness nila. Na-experience nila ang gawin ng Diyos. Na-witness nila. Pero sa gihapon, what? Your ancestor tasted and tried me kapon. Nakita na gid nila. Nakita mo na, na-witnessan mo na. Pero sa gihapon si Tomas ba? Kung di ko matuslok yung mga gisi sa gilid, doon na kumpate Same. So, tested and tried mean lack of faith. So, kung matabo ni sa panahon sa Hebreo, sa madaling istorya, what? From the beginning, they are not totally God's house. In God's house, to experience the grace, to experience the presence of the Lord, not by ceremony, by faith. So by faith means you never tested and tried God. Instead, by faith means nagalakat ka sa pagtuo. Yeah. In Hebrew chapter 11, makita niyo. Here, verse 10. That is why I was angry. Why angry? Yeah, because of this. Yeah, I was angry. So meaning to the receivers sang mga Hebrew ba, receivers sang readers sang sa ilang writers ba, same meaning. Ginoo, angry ba? Angry. Yeah. You know what ang characters ng Ginoo mo niyo? Hindi lang siya loving, hindi lang siya gracious, hindi lang siya merciful, hindi lang. God is what? God is jealous God. Moses experienced the jealous of God. Moses, hindi ka mo magsimba sang lain nga Diyos maliban sa akon. Ako si Yahweh. I am God, the jealous God. Yeah, this is the movie. Kung ikaw God's house, so means if you are God's house, belong sa God's house, then may aras ang butang nga why mo giuna ang Ginoo. So this is we say ang Ginoo jealous. Because you are iyang son. May katungod siya nga mag-jealous. Pero kung hindi niya kamo anak, ay hindi ako, ano lang kamo na. Kung mga atheist kamo nga why pagtuo sa atheist kamo. Oh, sige, homosexual ka mo na. Oh, sige, boy by boy, girl by girl. Okay, wala ninyo.
Pero kung if you are a Christian, you are not desire still committing sins. This is why I was angry with that generation. Ano nga generation? Yeah, all generation. Sa Exodus. I said, their hearts are always going astray, and they have not known my ways. They have not known my ways. Meaning, hindi nila alam yung mga salita ng Diyos, yung kautusan ng Diyos. Pero hindi ba nila nakita ang kautusan ng Diyos? Disulat sa bato mo. Pero tungkol kay lagi hardened hearts, rebellion, so they're not know the ways of the Lord. Yeah, this is the one. Sa aton gyapon. Gisulat sa bato, kaduwa gisulat mo tumuno lagi buka. Gisulat liwat. So bung di nila balaan ang ways, kita nila ang Ten Commandments. Kita nila ang law. Pero sa gyapon because of hardened heart, unbelief. God is angry to them. NIV, so I declared, sino nag-declared? Ang Ginoo. So I declared, on oath or promise in my anger. What? Ano ang naging bunga o ano ang kalabasan sa kanilang pagiging unbelief and rebellion? He shall never enter my rest. So munang warning sang author sa Hebrew. Hindi nyo din na-experience ang rest. You cannot enter heaven. Same meaning, you cannot enter heaven if you continue disobedient. Meaning, you disobey God, rebellion against God, meaning from the beginning you are not tinood God's house. If you are tinood God's house, you enter rest. ESB, as I swore. Ariyo, I declared. Pero ESB, as I swore. I declared and swore. Dideklara, tapos, di-promise pag-it. In my wrath, anger, wrath. Anong pinakaiba sa anger kag wrath? Here, nga giduwa ko in IB kag ESB, anger, akig sang Diyos. Puot ng Diyos, pero itong wrath, puot din ng Diyos. Pero itong puot ng Diyos sa Ilonggo, kasingkal na kaakig sang Ginoo. This is wrath. Hindi lang siya puot, kasingkal. Hindi ko ba lang sa Tagalog? Basta ang wrath sa Ilonggo, kasingkal nga kaakit sa Diyos. Hindi lang siya basta wrath, it means kasingkal. Dulot nga kaagid. And he shall not enter my. So amo ni ang ginaiwasan sang author sang Hebreo nga hindi matabo sa ila. Amen? Guys nyo? Amo ni ang point sang verse 6, verse B nga dapat hindi matabo sa ila. Hindi nyo paggayawan sila. Kaya man, si Moises ang ila nga servant sa tunga time. Pero sino ang servant nyo karon? Sino ang head sa inyo God's house? Si Jesus mismo. So mas labang si Jesus kaysa kay Moises. So, mas kusog nga blessings, mas kusog nga rest kay nga man, si Jesus, the Son of God mismo ang inyong head. Di ba? So, encourage sa ila ba? Encouraging sa ila to nga message. Yeah. Context. Good context. Here, lapit na matapos. Dalian naton, see to it. Yeah, magbantay gid kamo. Kasi lunggo ka ay parang aware, parang ganun. Yeah, brothers and sisters that none of you, karon here after this ba, they shall not enter my wrath. Grabe no, sa Old Testament ni gi-quote sa Psalm 25. So karon pakabot diri ba? Yeah. Same sa ila, karon sa ila na mismo. See to it. Yeah, see to it. Brothers and sisters that none of you what? Has a sinful meaning unbelieving heart. Ano unbelieving heart? That turns away from the living God. Unbelieving heart means nagatlikod sa Ginoo. This is unbelieving heart. So here, sa God's house may unbelieving heart ba? Meron ba? Wala, uy. Sa tinuod nga God's house wala unbelieving heart. Hindi perfect, nagkakasala, pero wala sa unbelieving heart. Maybe nagaduwa-duwa ka mo sa mga something, pero sa pagtuo kay Kristo, hindi kailangan magduwa-duwa kay why only way for salvation, si Christ lang. Amen? So kung unbelieving heart ka sa salvation mo kay Kristo, so this is the meaning wala pa truly ang imong conversion, wala pa truly ang imong pagka-converted as a God's house. So sa tinuod nga God's house, meaning murag sometimes you doubt ba in something, pero in your faith in Christ for salvation, never doubt because wala na sang other way for salvation. Jesus declared in John chapter 14 verse 6, siya lang ang life, siya lang ang life, John 11:25.
Siya lang ang resurrection in life. Siya lang. Wala na. Hindi si Muhammad. Hindi si Sino. Wala na. Only Christ. So, you need to put your trust. This is believing heart rather than unbelieving heart. Yeah. What unbelieving heart? Yeah, turns away from the living God. Yeah, here. 13. Dali na to. But, yeah. Yeah. Amo to ang bago gali. Maybe nagadoubt. Pero still ang faith niya ara kay Kristo. Maybe nagadoubt siya in something. That's why, kailangan ang encourage. Di ba? Encourage. Amo na nga amo niyo. Hindi kita muntat simba. Amen? Hindi kita muntat simba. Hindi kita muntat joy prayer meeting. Hindi gid challenge ko na sa inyo. Kaya nga aman, kung may problema kamo kag may mga trials kamo tapos hindi pagid kamo mag-join sa worship service, instead nga ma-encourage tani kamo sa pulong sa Ginoo, ay naguntat kamo simba, naguntat kamo sa pagpangalan sa Ginoo. This is my challenge gyapon same sa ila ba? So, wala encouragement, maybe you choose wrong way. Choose wrong way. Because wala encouragement pinagi sa word. So, even in worst life mo sa kinabuhi, abri Biblia mo, mag-ampo ka, mag-join ka sa worship service at prayer meeting, kaya man, ang Ginoo dala niya nga minsan para ma-challenge sa inyo. Ma-continue ka mga lagan sa and you may overcome tanang temptation. As God's house. As God's house. So, encourage one another daily, daily. Hindi ko makalakat sa inyo hindi ko makawali sa inyo, pero ning daily by your personal, pinagi sa prayer and reading the word. As long as it is called, today, tung kagina nga rest sa ilang panahon, sa gihapon, karon gihapon sa ating panahon. Ning word nga today, today? Look at this, so that none of you may be hardened, may be hardened by sins and deceitfulness. So, pinagi sa encourage, pinagi sa pulong sa Ginoo, pinagi sa prayer, pinagi sa joining worship service, none of you may be hardened by sin and deceitful. Grabe gali ang sin, no? Ano man, ang sin is deceitful. Deceitful. Amo ni kanamit ang sin. Kung magado sa Bible, gina-interpret siyang honey. Kanamit siya. Amo ni ang sin, kanamit siya. Pero, hindi mayo ito ba sa Ginoo. So, this is we say, you are deceived by sin. Here. Puso natin, dalihan tayo para dali lang. Dalayo pa yung lang natin nga kwan. Now, NIV, we have come to share in Christ. Same ni sa verse 6 kagina Frisbee. Same sila. We have come to share in Christ if indeed, we hold another challenge, another warning. Ano ang original nila? Our original conviction. Ano ang original conviction sa King James? For we are made partakers of if we hold the beginning of our confidence. Ano ang beginning of our confidence? Yung time na sila ay nanampalataya. Nung time sila ay nag-accept kay Christ. This is the beginning of confidence. So, means, kung paano ka muna ng palataya, nagtuo, padayon ka muna magtuo. This is the meaning ba? Here, tinan nyo, for we are made partakers of Christ. We are made, future? Hindi, present tense na. For we are made partakers of Christ. So, if we hold the beginning of our confidence. So, means, magiging partaker dito mo kay Christ. Kung paano ka mo nagtuo dati, same gapon. This is the meaning ba? So, kung magtuo nyo dati, padayon gapon ang lugar. Pero, tumambal mo, pastor, nagtalikod na gito, pastor. So, ambal mo dati, gusto kong pagtuo mo, hinana, no? Isa ka ebidensya nga, itong dati mga pagtuo, hindi ditutuon. Kaya nga man, karon nadula ka. That is the evidence nga, itong beginning mga pagtuo, hindi siya genuine nga pagtuo. Kaya ang genuine nga pagtuo from the beginning, nagapadayon. Kita niya? Kaya ang gold, kung gold from the beginning, gold siya. Biskan ano muna kasunog, gold gina siya. Tama? So, mean genuine nga pagtuo, hangtod gina pala. Pero ang bal mo, pastor, genuine man natin, karon masoy na. So, from the beginning, why ginaging genuine? Same ba? Same. Yeah, this is warning, reminder. Genuine faith means unto the, this is genuine. Here, lapit na. As has just been said, what? Today, if you hear His voice, you heard the voice of the Lord. Tama? The voice, hindi nyo narinig ang boses ng Panginoon na,
Kumusta mga taga-Takbo? Hindi mo na. Kahit nung nag-istoryahan Ginoo sa Sinai, ang basa mga siya, Moises, hindi na papastoryahan Ginoo, mapatay kami, Moises, ikaw na lang. Kaya gusto nyo mo to, gasolinder ka na sila, kita pa. Di ba? Kan bungol ka ni Guro, ay hindi na. Kan bungol Guro, mas rinder. Pero karon narinig yung ang voice ng Panginoon. Hindi sa pamamagitan ng kumusta ko karon, hindi. Narinig yung ang voice ng Panginoon dahil sa salita niya. Amen. So narinig nyo ngayon. So ngayon warning dito sa inyo. Wala ka mo. Yeah, here. Today if you hear His voice. What? Do not harden your hearts. Amen? So meaning continue ka mo mga lagad. Continue ka mo magtuo. Continue ka mo maging faithful. Amo na yung silingon. As a God's house. Dahil narinig yung salita niya, nalaman niyo ang kaligtasan, i-continue kayo lumakad sa kaligtasan. This is the meaning. That what? For if you hear His voice, do not harden your hearts. Kasi narinig din nila, as you did in the rebellion. Meaning, kung paano yung mga ancestor nyo, narinig nila, pero naging rebelde sila, ngayon, hindi ganon yung mangyayari. Kung narinig yung salita ng Diyos, isa buhay nyo pa, mga kapatid. Isa puso nyo po, mga kapatid. Gawin yung treasure ang salita niya. This is the meaning, do not harden your hearts. Who were the who were? Saan daw yung sa Old Testament ba? Saan daw sila yung nakarinig? Saan daw sila? Who were? Sino daw sila yung nakarinig? Who were the who heard and rebelled? Sino daw sila? Sino daw sila? And ngayon, were they not all those Moses led to Egypt? Di ba yung nakarinig? Sila yung mga gilid ni Moses from Egypt. Sila yun yung nakarinig. Sinabi ng Hebreo ba? Di ba sila to? Itong ginpagawa sa Egypto? Nakita niyo ginpagawa sila sa Egypto. Una-una nga milagro. Nakadamo-damo sa ila. Pero kaya sila pagwaon sa Ginoo dito sa ilang enemy. Nga grabe ka sa time sa Exodus, pero powerful ang Egyptian, wala makapildi sa ila. Pero di paggawa sila sa Ginoo. O diba, sila to, sila mo to naka-witness, amo to sila. And sila tong mga gilit ni Moises na nag-rebel, gyapon, naging paggawa niya sa Egypto. Who were they who were and rebelled? And were they not all those Moses led out to Egypt? Nga nangin rebellion Japon, then look at verse 17. And with whom was he hungry for 40 years? Ang Israelites ang nakabati, ang Israelites ang ginlid ni Moises. Karon here. And sin utong nakigan sang Ginoo for 40 years. 40 years. Sino sila? Aring. Yeah. Sila tong nakabate, pero nagrebel. Sila tong ginlid, pero nangin rebellion Japon, yeah. Sila, so meaning sila Japon tong whom was he hungry for 40 years. Kaya nga man, was is not with those who sin, whose bodies perish in the wilderness. Diba sila yung nagkasala? Yeah, sila yung nagkasala. Sila yung ginlead for 40 years. Sila yung ipinalabas sa Egypto. And ngayon, sila rin yung mga nagkasala at sila yung kinagalitan ng Diyos. Sino sila? Yung mga namatay doon sa wilderness. Namatay sa wilderness, meaning hindi sila naka-experience ng rest. Namatay sila. Bakit? Kasi because of rebellion, disobedient, and unbelief. So ano ang point sa Hebreo? Ano ang point sa Hebreo? Huwag nawang mangyari sa inyo. Yan. Huwag nawang. Ano yung point ka ba? Hindi matabo sa inyo. Naka-Jewish pa ng sulatan niya. Hindi na matabo sa inyo. So karon, as a Christian, biskan di kita Jewish, because we are in the body of Christ, in the God's house. Huwag nawang mangyari sa inyo. Amen? Huwag nawang mangyari. Why? Yeah, here ba? Here ba? Hindi kayo inilabas sa Egypto. Hindi kayo inilabas. Tama? Hindi kayo inilabas. Pero, inilabas kayo ng Panginoon from a prison of sin. Yeah, ganun! Inilabas kayo from prison of sin. Inilabas niya kayo dahil sa kanyang dugo. Hindi kayo inilabas sa ito, pero inilabas na kayo from prison of sin. And nakarinig rin kayo ng salita. Pero tumalikod kayo sa Diyos, then, ang angry niya ay mananatili sa sin. So, meaning, anong sinabi ng John chapter 12? Ang salita ng Diyos na narinig mo, tapos niliglik mo, yun din yung salita ng Diyos ang hatol sa iyo. John chapter 12. I think verse 48. Look at 48.
Last verse. Isa na lang. May isa pa kayo. Verse 19. And whom did God swear? Yeah, did God swear that they would never enter His rest? If not to those who disobey. Yeah, sila po. Sila itong hindi maka-experience ng rest. Kaya nga ano man, they disobey God. And here, tapusin na ito verse 19. Yeah, last verse. So, yeah, look at this text ha. Ano niya, kaasan ako importansya niya. So, here. So, here. Yeah, so, we see that they were not able to enter because, why? Because of their unbelief. In God's house, walay unbelief. Maybe you doubt, but walay unbelief. So if you have unbelief, isa lang ang pinaka-reason. Mangyayari if you continue neglect Christ. If you continue deny your sins, and if you continue love your sin and never repent. Same lang. Yeah, here. Not able to enter. Means, you are not welcome dito sa langit. You are not welcome. Never welcome. If you continue neglect Christ. If you continue neglect His atonement for your sins. If you continue believe in yourself that you are saved by your own good works. Never. You saved by the works of Christ lang. And you need to believe that. So that you may enter the rest. So, abandon everything. Biyain nyo tanan. Ilang sawa mo. Dala siya pangalagad sa Ginoo. Okay? Dala siya pangalagad sa Ginoo. Yeah, here, simplify. Encouraging and warning. Ano ang encouraging gani? For experience rest. And ano ang warning? For hardened hearts and unbelief. So, this is the encouraging and warning. So, here, another. In encouraging for experience rest, meaning by continue in faith. Yeah, here. Warning for hardened hearts and unbelief. Yeah, here causes disobedience and rebellion. So asa man mo. Yeah, it's your choice. Asa man. But if you're a God's house, yeah, to continue in faith. For experience rest. Experience the blessing. Experience the goodness. Experience the sweetness of Christ our Lord. Palakpakan natin ang Pinoy. Nandito kita, Pastor lang.